Ang kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Pilipino ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ito ay nagpapahiwatig ng mga pagbabago, pagkakaisa at pagsisikap na mapalawak at mapanatili ang ating wikang bilang batayan ng ating kultura at pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng mga pangyayari at yugto na ating tatalakayin, may papakita natin kung paano umusbong at naimpluwensyahan ang wikang Filipino. Nagsimula ito lahat noong 1935. Ang wikang Tagalog ay bilang pambansang wika ng Pilipinas sa ilalim ng Batas Commonwealth bilang 184. Ito ang naging pundasyon ng ating wikang pambansa. Sa panahong ito, ang Tagalog ay ginagamit bilang wika ng pamahalaan at edukasyon. 1940s, sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang paggamit at pagpapalaganap ng wikang Tagalog ay pinalitan ng wikang Hapones bilang isang resulta ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Ang mga Hapones ay nag-impose ng kanilang wika bilang opisyal na wika ng bansa. 1946, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang pagpapalaganap ng wikang Tagalog bilang pambansang wika ay binuhay muli. Ang Komisyon ng Wikang Pambansa ay tinatag upang pangasiwaan ang pag-unlad at pagpapahalaga sa ating wika. Sa panahong ito, binuo ang mga diksyonaryo at mga aklat na nagpapalaganap ng tamang paggamit ng Tagalog. 1959, nagkakaroon ng pagbabago sa pangalan ng ating wikang pambansa mula Tagalog tungo sa Pilipino. Ito ay upang maipakita ang pagiging inklusibo ng wika sa iba't ibang pangkat etniko sa bansa. Sa pamamagitan ng pagpapalawanak ng bokabularyo at istruktura ng wika, nagkakaroon ng pagkakaisa at pagpapakakinlanlan sa paggamit ng wikang Pilipino. 1973, sa ilalim ng bagong saligang batas, ang wikang Pilipino ay tinatatag bilang opisyal na wika ng Pilipinas. Ang paggamit at pag-aral ng wikang ito ay tinatagta sa pag-aaralan at ahensya ng pamahalaan. Sa panahong ito, naging mas malawak ang paggamit ng Filipino sa mga formal na sitwasyon at institusyon. 1987, sa kasalukuyang saligang batas ng Pilipinas, ang wikang Filipino ay tinatatag bilang opisyal na wika ng bansa, kasama ang Ingles. Ang wikang ito ay ginagamit sa mga pangkomunikasyon ng pamahalaan, edukasyon at mass media. Sa pamamagitan ng pagiging opisyal na wika, ang Pilipino ay mas naipahayag at ginagamit ng mas malawak na bilang ng mga Pilipino. Sa ngayong kasalukuyan, ang wikang Filipino ay teritoryo ng patuloy na pag-unlad at pagbabago. Ito ay sumasailalim sa mga karanasan, kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa kasalukuyan, patuloy na nagsusumikap ang mga institusyon at individual na mapanatili at palawakin ang paggamit at pagpapahayag sa wikang Filipino. Sa kasalukuyan, patuloy na lumalawak at nagbabago ang wikang Filipino upang mas maipahayag ang ating mga saloobin at kaisipan. Ginagamit ito sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, pamahalaan, media at sining. Ang pagpapahalaga at paggamit sa wikang ito ay hindi lamang pagpapalaganap ng ating wika, kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng ating kultura at pagpakakinlanlan bilang mga Pilipino. Sa paglipas ng panahon, ang wikang Filipino ay patuloy na buhay at naging daan sa pagkakaisa at pagpapahalaga ng ating mga mamamayan. Sa ating pagtangkilik at pag-aral ng ating wikang bansa, patuloy nating sinusulong at binibigyang anyo ang ating wika na siyang nagbibigay buhay at nagpapalakas sa ating bansa.